what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at eto, pag-usapan natin mga babayan, no? Tuluyan na pong winasak netong si Senator Panfilo Lacson. Ito pong si Senator Marcoleta mga kababayan. No, ito pong sa interview na to mga kababayan, no, dito po sa kanyang press conference, no, talaga namang sinagot po, no, netong si Senator Ping Lacson, etong mga patutsada, no, netong si Marcoleta mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, no, hindi ko maintindihan talaga kung anong meron dito, no, kay Marcoleta. Bakit gigil na gigil siya, no, dito kay Senator Lacson. No, kasi lahat na lang ng gagawin ni Senator Panfilo Lacson mga kababayan, parang napakalaking sa kanya, o parang sabihin natin napaka big deal sa kanya mga kababayan. No, at lahat na lang ng gagawin ni Senator Panfilo Lacson ay sinisita niya o i-check niya lagi mga kababayan. No, parang parang para sa kanya walang tamang ginagawa etong si Senator Panfilo Lacson. Parang ganoon yung gusto niyang palabasin. No, ano sa palagay ninyo? Bakit kaya gigil na gigil? No, etong si Marcoleta dito kay Panfilo Lacson. Hindi ba niya matanggap na ito pong si Senator Lacson sadyang mas magaling? No, at mas para sa akin may kredibilidad yung ginagawang investigasyon dito po sa flood control project mga kababayan. Kasi kung titignan natin maigi, no, itong si Senator Lacson, lahat po ng kanyang ginagawa, no, meron siya mga ebidensya, 'di ba? Kumbaga hindi siya naglalabas basta-basta, no, ng kung sino-sinong mga testigo diyan. No? O ito, pag-usapan natin, no, ito pong mga ginawa niyang banat dito, mga babayan, o pagsagot, no, dito po sa mga sinasabi, no, netong si Marcoleta. At kung titignan natin maigi, mga babayan, lahat ng mga sinasabi dito ni Senator Lacson, no, maayos 'di ba? Hindi bara-bara. No, kumbaga, yung mga sagot niya dito, no, aral, no, tansyado. Kumbaga sa tawag natin, eskwalado, mga babayan. No, hindi basta-basta sumasagot ng bara-bara. Okay? So ito, panoorin natin to, no, para mas maintindihan natin kung ano nga ba yung mga sinasabi natin dito. No, so tara. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At shoutouts na rin sa mga followers natin. Uy, maraming salamat po sa inyong suporta mga babayan. At palagi po kayo nandiyan dyan. At hindi nyo po kami pinababayaan. Alright? Okay, so tara. Let's go. Paano ba to? Ayan, wala na ako mga babayan. No? Saglit lang Ano ito? Government official? Walang balita kay Gutesa. And that's the reason why I thought of reviewing the CCTV of September 25. Yan, di ba? Walang balita nawawala si Gutesa di ba? Kasi kung matatandaan natin do sa isang interview, sabi po ni Marcoleta, no, parang siya parang kino-question niya, no, kung bakit kailangan mag-check ng CCTV etong si Senator Panfilo Lacson. No, parang tanong pa nga niya, nag-iispiya ba? No, si Lacson, nag-iispiya ba dito kay Marcoleta, mga babayan? Parang ganun yung kanyang pagkakasabi. No, yung pagkakaintindi ko, no, doon sa kanyang mga sinabi, mga babayan. No, at the same time, no, parang kino-question niya. No, sabi nga niya, hindi na trabaho ng isang senador yung mag-check ng CCTV. No? Bakit? May kinakatakot ba siya doon sa CCTV na yon na hindi dapat malaman ng taong bayan? Natatakot ba itong si Senator Marcoleta na merong makikita doon sa CCTV? At bakit niya parang sinisita na bakit kailangan mag-check ng CCTV? Natural. No? Investigator to si Senator Panfilo Lacson Di ba? O ano sabi dito ni Senator Lacson, mga kababayan? No?
Bakit niya chinek yung CCTV? It was not my intention to spy on Senator Marcoleta. Oh, not intention, mga kababayan, ha? Ang talagang reason kung bakit pinahanap ko yung CCTV footage, para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya, na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Yan yung sinasabi natin, mga kababayan, no? Na nawawala nga kasi itong si Gutesa. So kailangan nilang maghanap ng leads patungo dito kay Gutesa, no? Ngayon, doon sa CCTV, mga kababayan, makikita may kasama ba si Gutesa? No? Sinong kasama niya? Kung may kasama man siya, sinong kasama niya pumunta ron? 'Di ba, mga kababayan? No? Sino yung nagbaba sa kanya kung may sinakyan man siya? Sino yung sumalubong sa kanya? 'Di ba? At doon din sa CCTV na yon, nakita kung saan siya pumunta. 'Di ba? At sino yung sumalubong sa kanya? 'Di ba? Kaya nga nalaman natin na dumiretso itong si Gutesa doon sa opisina no netong si Senator Marcoleta, mga kababayan. Ang tanong, anong ginawa niya doon? Tsaka isa pa yung palagi natin tinatanong, no, bakit si Gutesa nakipag-cooperate no dito kay Mike Defensor at kay Marcoleta? Kung totoong gusto niyang masolusyonan o gusto niyang humarap, no, dito po sa Senado, diyan sa Blue Ribbon, para magbigay ng tulong o testimonya niya pagdating dito sa flood control issues na to, bakit hindi kay Senator Panfilo Lacson? Di ba? Yun yung tanong natin bakit hindi kay Lacson lumapit? Bakit kay Mike Defensor? Bakit kay Marcoleta? Di ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin nila nasasagot yan. Bakit sa kanila pumunta si Gutesa? Diba? After niya magbigay ng statement, biglang nawala si Gutesa. Diba? So, dapat bigyan linaw. No, yung mga katanungan, hindi po pwedeng gano'n, nakabitin lang. Diba? Kasi nga, nawawala siya. And we need him to sew up yung kanyang mga na-testify na earlier, or kung meron siya mga additional na documents or ebidensya to back up his claim, no? In his sinumpang salaysay. Naghahanap din kami ng magko-corroborate doon sa kanya mga sinabi. In fact, no, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa. Because sabi ni Senator Bato, meron siyang pipresenta na magko-corroborate kay Gutesa. And I just thought na baka yung si Paul or yung Mark na minention. But nung kinumusta ko kay Senate President, sabi ko, natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? No? Kung po pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay sabi. No, kay Congressman Saldico sa Europe. Di ba? Ang tanong kasi dito, isa pa, mga kababayan, bakit sila nakakakuha sila ng mga impormasyon? No? Nakakakuha sila ng impormasyon So, ibig sabihin, mga kababayan, may mga contacts sila. Di ba? Na posible o maaaring makapagturo kung nasaan si Gutesa. Di ba? Ang problema dyan, mga kababayan, kahit may contact sila, kung itinatago na talaga nila si Gutesa, wala tayong magagawa dyan. Pangalawa, bakit nililihis ni Marcoleta kay Gutesa yung issue? Bakit ang pilit niyang tinuturo? Hanapin ninyo yung dalawang tinuturo ni Gutesa. Di ba? Bakit yun? Bakit yung dalawa na yun? Yun yung tanong ko Bakit yung dalawa na yun ang hahanapin? Ang nagsalita si Gutesa. Diba? Bakit? Inililihis pa o nilalayo na nila sa usapan si Gutesa after nung statement niya na bigla siyang nawala? Bakit biglang parang iniitsipwera na si Gutesa? No? Tanong lang naman natin to, mga kababayan. Diba? Bakit parang inililihis na o inilalayo na sa usapan si Gutesa? Kumbaga, labas ka na dyan, tapos na yung parte mo, hayaan na natin sila dyan.
Parang ganon. O etong dalawa na lang, yan ay pupush natin. Etong dalawa na to na hindi naman humarap, hindi namukaan. Mga kababayan, asa na ba yung dalawa na yan? Sino ba yung dalawa na yan? 'Di ba? Lalo lang nila pahihirapan, lalo lang nilang guguluhin yung investigasyon pag ganon. Mas lalong gumulo. Actually. 'Di ba? Imbis na matumbok mo yung mastermind, hindi eh. Lalong gumulo eh. Dumami yung karakter eh. 'Di ba? So, baka And yun we're still validating, ano, kung yun ang sabi eh. So madali naman yon. We will check with immigration kung meron talagang departure, assuming na they use their real names. Ano. Yeah. So, sino po ba yun yung ihaharap? Mark and Paul, yung sinasabi niya na yeah. kasama niya na nag-deliver. Ng- Importante yun Diba? kasi what we need kay Gutesa, yung magko-corroborate whether it's another witness or whatever documentary evidence na supporting. meron siyang hawak Oo. para maipakita niya. Otherwise, you know, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, baka hindi mag-hold water. Oo. No? Tama. So, hindi ho kayo mag-stand up yung kay Gutesa na... Sa ngayon, sa tingin ko, no, being an investigator for so long, pag alam kong ganun lang, isang salita lang, sa isang tao, mahirap tumayo. So, kailangan natin ng magko-corroborate. Sa isang interview, sinabi nga ho ni Senator Rodante Marcoleta na nasa Chile na yung si Mark ba o si... I don't know. Ang pag-alam ko lang, na nag-join daw, sabi ni Senator Bato kay Senate President na sumama na raw kay ex-Congressman Saldico. 'Di ba? Alam nila yung kwento eh, 'di ba? Si Marcoleta alam na nasa Chile, 'di ba? So paano nila nalaman? Saan sila nakakakuha ng balita? 'Di ba? 'Yun yung tanong eh. Paano nila nakukuha yung mga ganong klaseng balita? Saan sila nakakakuha ng impormasyon? At kung may mga impormasyon man sila, mga kababayan, no? Tandaan nyo, kung sinasabi nila na gusto nilang matumbok yung mastermind, yung mga information na yan, na sa tingin nila ay makakatulong sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee, bakit ayaw nilang ibigay kay Senator Ping Lacson? Bakit ayaw nilang sabihin kay Senator Ping Lacson? Diba? Kasi may may personal na na intensyon, no? Yun yung sa tingin ko diyan. Ayaw nilang sabihin kay Senator Ping Lacson dahil syempre, 'di ba? Maki-credit kay Lacson eh. Eh bakit? Ano ba yung ginawa nila? Kung hindi naman dahil do sa mga pinasabog ni Senator Ping Lacson after magsalita ni Pangulong Bongbong Marcos diyan sa flood control na 'yan, eh mahahawakan ba nila yung investigasyon na yan sa Blue Ribbon? No? Yung flood control na yan? Sa tingin ninyo, bubuksan ni Marcoleta yung usapin na yan sa flood control? Sa Blue Ribbon Committee? Sa tingin ninyo, gagawin yan? Ha? O, sige nga, i-comment nyo po dyan sa ibaba yung mga opinion ninyo at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits po tayo sa ating next video upload. Dito muli ang yung Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.